So, good afternoon everyone. I am Carl and I'm here to talk about makeup. Meron ba ditong mga naka-makeup today? Meron. Ayan. Puro mga babae, may isang guy. Let me change the question kasi walang masyadong lalaki. Meron ba dito sa mga lalaki na naisip up until this point in their life, gusto nilang mag-makeup or gusto nilang itry mag-makeup for a certain event, let's say graduation? Meron ba? Ayun, meron. Medyo na-surprise ako, ang dami. Okay, so may isa pa akong tanong para sa inyong lahat. What if men can wear makeup? Let's take a look at this one. Mr. Kim Ji-woong of Zero Base One, idol, is 25 years old. Pogi siya with or without makeup, pero ang pinaka napansin ko sa kanya dito sa picture niya is yung mata niya. Next. Mr. Kyle Echari, 21 years old. He is endorsing Maybelline's new Superstay Vinyl Ink. You might be wondering bakit ko sila pinapakita. Trabaho naman nila nakakapagsuot sila ng makeup kahit lalaki sila. Ang point ko kasi is this one. This is me when I was in grade 10. Walang makeup, bare-faced. I don't think confident ako dyan sa picture na yan. Nakakahiya akong ipakita to. But this is also me. When I was in grade 10, I used to compete in school pageants. Ito ako sa taas ng stage. Kailangan ko mag-makeup kasi kailangan ko maging presentable sa mga tao. And this is me when I competed nung senior high school para sa isang music festival sa school. Ang point ko is, normal akong tao, hindi naman ako artista, hindi ako idol. Feelingero siguro, pero ang point is, normal akong tao, kahit hindi ako sikat, kahit hindi ako artista, pwede ako mag-makeup. Kasi I feel confident with this. I feel na pag naka-makeup ako, parang kaya kong gawin lahat. I feel empowered. Ito ako, recently, walang makeup, bare face, tapos unshaven. And this is me now, talking to you. I use makeup. Kung wala akong makeup ngayon, feeling ko, hindi ko kayang i-deliver tong message na to eh. Kasi nahihiya ako. Nahihiya akong makita niyo yung imperfections ko. Pero, most importantly, nandito ako ngayon to talk about my experiences. To talk about how patriarchy affects us all. Our patriarchal society frequently associate makeup with femininity. Bakit? Kasi we are used to seeing women wear makeup. Kagaya kanina, di ba, yung mga naka-makeup ngayon, halos lahat babae. Tsaka kung mapapansin natin, di ba, yung mga makeup, usually marketed din siya for women. Kagaya ng razors. Di ba, one time, bumibili ako ng razor kasama yung best friend kong babae. Tapos, bibili rin kasi siya ng razor. So, ayun, nasa Watsons kami, tapos nag-check kami. Tapos nakita ko yung bibili niya, ang mahal. Like, parang 150 pesos ata, tapos yung akin nasa 120 pesos lang. Same brand, pero yung packaging magkaiba. Yung sa akin, dark blue, tapos may black, tapos sa kanya pinkish, colorful, marketed for women. Pero fundamentally, the same lang naman yung, di ba? Yung tawag dito? Yung function nila, same lang. Pag tinanggal ko ba yung buhok ko sa legs, gamit yung pambabaeng razor, may magbabago ba sa akin? Wala naman, except dun sa natanggal na buhok. Pag ginamit niya yung for her underarms, yung panlalaking razor, wala rin namang magbabago sa kanya, except dun sa natanggal na buhok. So, makeup is like that. Colorful yung packaging, usually marketed for the women. Pero bakit ganun? Bakit iniisip natin, lalo na mga lalaki, na ang makeup ay para sa babae dahil sa mga packaging lang na to? Bakit takot na takot tayo sa kulay? I think an answer to this is, creativity is usually attached to femininity. Di ba pag makulay, usually creative ang nasa isip natin. Things like fashion, cooking, and even pursuing arts and humanities are frequently attributed to women's interests. Hindi natin ito madalas na napapansin kasi ingrained na ito sa society natin. Ingrained na rin siya sa subconscious natin. Hindi natin ito napapansin kasi nasanay na tayo na ganito yung situation. I think baka nga first time yung marinig na ina-attach yung creativity sa pagiging babae. Patriarchy lingers in our society and in our subconscious. Diba?
nung bata tayo, di ba, pag babae, ay pag lalaki, hindi pinaglalaro masyado ng mga dolls. Kasi baka maging bading daw pag laki. Pero kasi, yung dolls, playing with dolls helps children to be more creative and imaginative. It also makes them more independent and confident as they decide with their dolls' activities. With this, I think patriarchy dislikes femininity and creativity. In a society where technology and scientific process or progress matters the most, pursuing creativity is often dismissed. Kadalasan hindi binibigyang pansin ng arts and humanities. Madalas, di ba, pag papunta na ng college, yung magulang mo sasabihin, mag-doktor ka na lang, mag-engineer ka na lang. Bakit? Kasi nga, di ba, yung creativity, naka-align siya sa pagiging babae, sa femininity. Hindi natin yun napapansin. Madalas ding male-dominated ang STEM programs at STEM-related works. Iniisip lang marami na mahirap ang sciences. Dahil parang nga sa mga lalaki, kaakibat ng pagiging masculine ang pagiging mahirap ng science and pagiging madali ng creativity sa pagiging babae. Ito yung dinidikta ng society natin. On the other hand, ito, si Mother Emmy Noether, mathematician, I beg to disagree na panlalaki lang ang science dahil sa kanya. Idol ko yan. Ito naman, men are taught to be strong and not to be a crybaby. Habang lumalaki, tinuturuan tayong huwag mag-show ng emotions kasi ina-attribute yung emotion sa pagiging babae or sa femininity. Feeling ko yung iba rito nakarinig na ng ganito, ganala ka ng tao umiiyak ka. Masakit siya growing up kasi bata ka eh, you should show your emotions. And now, para naman sa mga babae, women are advised to be confined in their homes to be nurturers. So in turn, dapat malinis ang babae, di ba? Ay yung tinuturo sa ating lahat. Masakit nung marinig kung babae ka, kababae ng tao, dugyot ka. Pero hindi lang sa babae ito masakit, dapat masakit din ito pakinggan para sa mga lalaki. Kasi pag lalaki ka, dapat dugyot ka, dapat hindi ka malinis, dapat hindi ka neat. Being neat and conscious with your body is always seen as being gay. Example, Sky Quezon. Naging controversy yung yung sexuality niya, yung yung sexual orientation niya sa PBB dahil neat siya sa loob ng bahay ni Kuya. Many men refuse or are skeptical to use things labeled for women or anything that has colorful packages implying femininity. Usually nakikita ko to kapag nag-shop ako sa Watsons, naririnig ko, pink yung lalagyan pang babae, babalik ko na lang. Which is medyo toxic na siya. Yung masculinity, it is so fragile, it becomes toxic. You know, let's go back to him, Khaled Shari. When a straight man, like him, dress or do something as simple as wearing a crop top, they are being applauded. Pero kapag queer, or kapag feminine, pinagtatawanan, or at worst, ridiculed. Breaking boundaries kapag straight, pero kadiri kapag feminine, at bading. Ayan ang nararanasan nating lahat ngayon sa society natin. Okay. Sorry. Our society associate many things with gender. Gender, pag bola nakita mo, pang basketball, lalaki agad. Pag pang volleyball, pang babae. Ganun din yung makeup, di ba? Ina-associate ng mga tao yung makeup with femininity. Pero you know guys, wearing makeup might be a simple topic for some, but it actually opens up a whole can of worms. Worms kasi, bulok yung mga paniniwala nating luma. Nangangamoy yung mga mali nating paniniwala. Kaya, for the guys here, I can say na it is okay for men to wear makeup. It is okay for men to also feel confident.
It's okay for men to feel and show emotions. It is okay for men to express themselves. It is okay for men to be creative. It is okay for men to embrace their feminine side. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan ang lahat ng bagay ay nasa isang spectrum. Kaya yung sarili natin at yung ibang tao, hindi natin dapat kinukulong sa binary systems. 0-1, babae, lalaki. Hindi ganun. Before I end this, I want to say na gamit ng concealer, kailangan nating tabunan at ayusin ang hindi natin magagandang paniniwala at nakagawian. Gamit ng eyeshadow, kailangan nating bigyang kulay ang mata ng lipunan nang sa gayon ay maging bukas tayo sa mga bagong perspektiba. Gamit ang blush at lipstick, kailangan nating bigyang kulay ang kinabukasang walang bahid ng diskriminasyon sa pagiging babae at kakaiba. Maraming salamat.